What's up guys, this is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro NFT nga pala, and for today may bago tayong play to earn na i-review. So ang pangalan ng project na to is Crypto Delivery. So ang di-discuss natin sa video na to is yung kanilang upcoming pre-sale sa Pink Sale, and then yung overview ng mismong Crypto Delivery or kung paano to lalaruin. Pero syempre yung kanilang white paper is di-discuss natin kapag nag-mainnet na sila or nag-live na yung mismong kanilang game. So start natin. So as you can see, ito yung kanilang website. So para sa akin, very professional yung pagkakagawa nito. So mukha siyang hindi minadali naman, no? And guys, maganda yung artwork niya, very attractive siya, no, para sa akin. So consistent din yung mismong artwork nila, so hindi pa iba-iba itsura. So kung paano yung mismong pagkakagawa doon sa ibang mga artwork is ganoon din sa iba. So by the way guys, yung trailer nila is panoorin nyo na lang dito, pero click to earn to. So yung trailer na to is hindi ito yung mismong kanilang gameplay. And then yan guys, pag nag-scroll tayo dito sa baba, may makikita tayo na Meet the Delivery Fleet. So ito yung mga NFT natin or pwede nating i-mint or bilhin. So ang highest natin na rarity ng delivery fleet is yung airplane. Ang lowest naman natin is yung motorcycle na may capacity lang na mag-deliver ng twice a day. So guys, mas higher yung rarity, syempre mas mataas yung deliveries na kayang gawin. So meron tayong car, then meron tayong van, meron din tayong truck, tapos yung highest nga natin is yung airplane. And then syempre guys, meron tayong gasoline or fuel, so kailangan ng mga NFT niyan para mag-play siya per day. So saan nga ba natin makuha yung gasoline or ating fuel? So pag scroll natin po baba, makikita natin na meron silang tinatawag na gas stations. So maganda dito is yung gas stations is owned by mga players din, no? So pwede ka mag-invest din dito or pwede kang bumili ng sarili mong gas station. So syempre medyo pricey lang siya, pero at the moment wala pang mismong price sa kanilang white paper kung magkano yung gas stations. So dito pwede ka mag-manage ng fuel, prices, and resell to game users. So pwede mong laruin yung price ng fuel. For example, marami kayong magkakompetensya na gas station. So pwede mong babaan yung fuel mo para sa'yo magpagas yung mga players. So very exciting to para sa akin kasi makikita natin kung paano mag-react yung community or kung paano maglalaro yung mga whales na may-ari ng gas stations. Kasi for example, meron kang whale na kakilala and then marami siyang biniling gas stations. Pwede niyang i-monopolize yung mismo mga fuel, pwede niyang taasan. And at the same time, if iba-iba naman yung mga may-ari niyan, if naglalaban-laban talaga kayo, may iba dyan na magbababa ng presyo and syempre doon tayo magpapagas or magpapa-refuel. And then guys, kapag meron kang gas station, pwede ka rin mag-invest sa fuel trucks. So I think kailangan talaga to pagka may gas station ka. And then guys, meron nakalagay dito na 500 fuel points daw yung capacity ng fuel trucks. So right now wala pa tayong masyadong info dito, pero syempre during mainnet natin is makikita natin kung paano nga ba gumagana itong fuel trucks nila and gas stations. Next naman is yung mga iba pang artwork. So as you can see, maganda talagang pagkakagawa nila. And then guys, pwede tayo mag-customize, no? So customize center. So ang pagkakaintindi ko dito is pwede mo i-customize yung vehicle mo. So kapag customize mo siya, mas tumataas yung delivery niya per day. So siguro parang ina-upgrade mo siya, and yung pagka-customize ng vehicle natin or mga fleet natin is maximum lang na 5 times. And lastly, sa kanilang website, makikita mo dito na meron silang tokenomics, no? So, yung play to earn nila yung mga highest percentage natin. And then, isa sa pinaka-importante dito is yung walang token yung mismong team nila. So, paano nga ba makikita yung team nila dito sa kanilang game if wala silang token na allocation sa sarili nilang team? So, simple lang, meron tayong fees sa mga in-game na transactions natin, no? So, dahil blockchain to, so mag-i-interact tayo sa mga contract, iba't ibang contract. So, siguro pagka nag-mint tayo, meron yung equivalent na fee. Tapos, doon yun mapupunta sa kanilang developer o sa kanilang mismong team. And then guys, meron din silang allocation sa airdrop. So airdrop na yan is papakita ko sa inyo mamaya kasi meron siyang link na binigay or merong link sa kanilang Telegram. So lastly pala, ito pa pala, meron silang roadmap. So as you can see sa kanilang step 2, meron silang smart contract audit and KYC. So para makita nyo yung audit and KYC, scroll down guys sa pinakababa. Tapos makikita nyo dito yan. Ito yung KYC audit nila and then yung contract audit. So as you can see, ito yung kanilang KYC audit. So meron silang KYC status na approve. So meaning niyan dito kay Assure DeFi is merong nag-KYC sa kanila or nagpakilala sa kanila sa isa sa team nila. So hindi docs yung team nila pero nag-KYC sila kay Assure DeFi. Next naman is yung kanilang contract audit. As you can see, low risk yung score nito and meaning nito is 95% na okay yung kanilang contract.
So ito yung mga findings, walang critical findings, walang medium findings, meron lang minor. And then guys, mataas naman yung kanilang security which is 97%. So safe naman to based sa kanilang contract audit. So guys, kapag pumunta kayo sa kanilang website nga pala, ang bubungad sa inyo is itong kanilang pink sale or kanilang pre-sale or upcoming pre-sale sa pink sale. So pwede nyo click to tapos madadirect kayo sa pink sale page. So ito yan guys, yung kanilang pink sale page, tapos ito yung magiging pre-sale nila, no. So fair launch to, meaning is lahat is pwede mag-participate, so wala tayong whitelist. Tapos meron siyang soft cap na 200 BNB. So wala siyang hard cap kasi nga fair launch siya. So meaning yan, kapag sumobra tayo sa 200 BNB, so kung ano yung magiging ending yan, for example, nag-end up siya sa 500 BNB after ng kanilang pre-sale, which last around nga pala mga 7 days, no. So starting to from March 5 up to March 12. So yun nga, for example, nag-end up siya sa 500 BNB. So yung 500 BNB na yon, paghahatian siya ng mga bawat participant. So based din yun sa bawat BNB na contribution mo, and then dun makikita natin kung ano yung allocation natin. And then syempre, higher yung BNB na ma-achieve ng fair launch nila or kanilang pre-sale is magiging mas mataas yung token price. And then syempre, mas mataas din yung listing price. So if ever gusto nyo mag-participate sa mga ganito, which is maganda sumali sa mga bawat pre-sale, kasi opportunity to para makabili ng mababang token price if ever gusto nyo mag-mint ng mga NFT dito kay Crypto Delivery. So pwede rin kayo mag-token play lang if ever gusto nyo wag maglaro, no? Magto-token play lang kayo. Bibili kayo ng token tapos is-sell nyo siya kapag nag-pump na siya. Pero guys, syempre hindi 100% na magpa-pump yung token, no? So speculation lang lahat yan. So lahat tayo is nag-risk lang kada invest natin dito sa mga free to earn na nilalaro natin. Pero yun nga, if ever interested kayo, yung link nito is ililive ko lang sa ating description box. And then ito nga guys, yung kanilang airdrop na nabanggit ko kanina nung umpisa, no? So meron silang airdrop. So pwede kang makakuha ng NFTs kapag sumali ka dito. So kailangan mo lang is Telegram, and then free lang to. So syempre yung Telegram group nila is lalagay ko lang din sa ating description. So sumali lang kayo doon. Tapos makikita nyo lang doon, meron dito makikita nyo na sinend ng moderator nila, no? So Crypto Delivery airdrop bot. So ang first place na pinakamadaming mare-refer dito is makakakuha ng 20 Crypto Delivery NFTs. So marami yun, no? Tapos yung 11 to 50, meron silang 10 Crypto Delivery NFTs. 50 to 100 place is may 5 Crypto Delivery NFTs, and then yung 1,000, and then yung 100 up to 200 place is tigda dalawang Crypto Delivery NFT each. So marami silang i-airdrop na NFTs, no? And maganda to para dun sa mga walang mga budget. Actually, kahit ako sasali ako dito sa kanilang airdrop campaign, no? Kasi guys, free nga lang naman to, and wala namang mawala dito kapag nag-try tayo mag-participate. So I think guys, yun lang muna para kay Crypto Delivery. So magabang na lang kayo kasi magpo-post ako dito sa aking Facebook, no, about sa kanilang upcoming pre-sale if ever magpa-participate ako, and papaalalahanan ko rin yung mga followers ko dun sa Facebook if ever gusto nilang mag-participate sa pre-sale ni Crypto Delivery. And then syempre kapag nag-live na yung mismong game nila is i-review rin natin to. So papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-mint and kung paano lalaroin tong si Crypto Delivery. So yun guys, sana nakatulong yung video na to sa pag-review ng project na to. If ever may mga questions kayo, clarifications, huwag kayo mahiya, pwede kayo mag-comment sa ating comment section. And make sure guys to follow our TikTok and Facebook kasi minsan hindi ako nakapag-post lagi sa YouTube, lalo na kapag mga quick lang yung i-update ko. So mostly doon ako nagpo-post sa dalawang platform na yon. And lastly guys, gusto ko ipaalalahanan na always manage your risk lang and do not gamble. Yun lang guys, and see you sa ating next video.